Mapagpalang araw po Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador dito sa Barangay 94, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Dati po siyang barangay kagawad at barangay chairman. Siyempre, meron na po siyang konting karamdaman kaya hindi na po siya naglilingkod sa barangay. Siya po siya negosyante. Ngayon, kaya once a week po, every Saturday ng umaga, itong aming routine. Pupunta po ako rito upang magbulay ng salita ng Diyos. Kasama po si Kuya Ador. Okay? Tignan niyo po. Kaharap ko po siya. Okay. Ayun. Kita niyo. Kasama ko siya ngayon. Magbubulay po tayo ng mabuting balita patungkol po sa salita ng Diyos. Meron po tayong hawak na Biblia. Manipis. New Testament. Ang mahalaga, yung mensahe, yung aral na nakasulat dito. Hindi yung baka sabihin, ay maliit pala yan. Hindi naman palitan, hindi rin naman palagi yan. Importante, malaki o maliit na Biblia, importante yung mensahe ng Diyos. Pero bago tayo papalawot, tayo muna ay mananalangin, dudulog sa Diyos. So, siya pumatnubay sa atin kasi aral niya ang ating dala. Salamat po. Minsan pa, Panginoon Diyos, samahan kami ng aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa at yung mga nakikinig at nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong dala kong Biblia, yung Gideon International. Meron nakalagay dito, ikinalulugod naming iandog sa inyo ang siping ito o Biblia, salita ng Diyos, at umaasa kaming magtatamasa kayo ng kaligayahan sa pagbabasa nito araw at gabi. Kita nyo, ang ganda ng mensahe nila, no? Magtatamasa ang alin daw? Ng kaligayahan. Happiness. Hindi kalungkutan. Happiness. Sa Biblia, tignan natin yung siya nga po pala, September na, Merry Christmas na. Kasi Bermat na. Yan ang sinasabi ng mga tao. Pagka Bermat na, unti-unti nang dumarating yung kasiyahan ng tao. Lalo na kayong mga may nagtatrabaho, employed. Minsan meron silang amo, yung amo mabait. Yung amo naman, masungit. Kasi ako naranasan ko po. May amo ko noon, private sector December 24 ng gabi, doon ibibigay yung 13 month pay namin. Malupit yung amo namin. Ibibigay niya 24 ng gabi. Kinabukasan, Pasko na eh. Hindi ba, usual naman sa mga Pasko, kailangan mas maaga may pera ka. Pero sa government, mas maaga binibigay nila. May mga employer naman, nagbigay na sila ng 13 month pay, nagbibigay pa sila ng bonuses. Yung bonus naman na yun, walang batas yun. Ang batas 13 month pay. Ngayon, nasa discretion ng amo yun. Halimbawa, kumita ka naman, bibigyan mo ng konting kasi pamasko. Kumbaga, mamimigay kang pamasko sa iyong empleyado. Yun ang, pero yung 13 month, batas yun, wala kang magagawa. Executive order yun. Kasi pag hindi ka nagbagay nun, magbigay, demanda ka ng empleyado mo, naninabag mo yung batas. Pwede kang makulong. Pero yung bonuses, sarili mong pasya yun. Kung mahal mo yung empleyado mo, nakikita mo naman tapat sila sa pagsisilbi sa'yo, okay lang. Yan bang isang bagay mo lang, isang beses mo lang sila bigyan. Alam niyo po yung empleyado, napakasaya na. Ganun po ang kaligayahan lang ng empleyado. Pero mas malupit yung wala lang. Lumipas ang Pasko. Wala lang. Wag naman ganun.
Okay? Sa Biblia po. Ang Pasko, ibig sabihin ng Pasko, Christ's birth, kapanganakan ni Jesus. Yan po ang meaning sa Webster Dictionary. Tayo, pag nagbe-birthday po tayo, di po ba napakasaya natin? Especially kung mayaman ka. Halos ibabando mo sa buong mundo, birthday mo. Kasi mayaman ka. O, di ba? Pero pag mahirap ka, anong katapat? Bombay. Hirap ka kay Bombay. Nature na ng Pilipino yan. Kahit hindi kaya, kumakapit. Kahit sa patalim. Tingnan natin, yung nangyari po kay Jesus nung ipinanganak siya ni Santa Maria. Dito sa Mateo, ang title sa ang pagkapanganak ni kay Jesucristo. Mateo 1:18. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Takdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Close parenthesis, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Siguro yung lihim na sinasabi nito, yung kaisipan ni Jose, kapag masarap ang tulog ni Maria, i-iskapo na siya. Lihim Hindi nga, pag lihim, hindi siya magpapahalang. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, yung pag-iskapo napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Siguro kakaisip niya nakatulog. Kung paano niya tatakasan si Maria. So nakatulog siya. Nakatulog. Tuloy natin ang basa. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Kaya nakatulog. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. Si David po, sa lahi ni David siya pinanganak. Hudyo si David, kaya Hudyo po si Jose. Yung lineage ba? Yung lahi. Yan. Lahi siya ni David, Aring David. Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Kita nyo? Kasi po, kapag ang isang lalaki, babae, sa panahon nila, kasi sila yung mga Hudyo, kapag ang nag-asawa po sila, alam niyo po sa unang gabi, na pag nag-honeymoon po yung mag-asawang Hudyo, kapag virgin yung babae, di natural, dinodugo yun Yung ginamit sa tulugan, yun ang ebidensya. Kaya pag umaga, yung lalaki, masaya siya na winawagayway yung panyong puti. Ibig sabihin, success ang kanyang pag-aasawa. Ang kanyang asawa ay talagang original pa. Pero kapag ang isang babae po, hindi na siya birhen, meron na nawala, no? Pag umaga, yung lalaki po, ayan, nagsusumbong siya sa taong bayan na yung kanyang nakatabi ng kanyang animo na isang may karanasan na. At ang ugali nila, kukunin po yung babae, dadalhin sa plaza para babatuin ng taong bayan. Bato. Asim bato, babatuin ka.
nasa gitna ka ng plaza hanggang sa mamatay ka. Kasi nga, hindi ka na birhen. Hindi ka kasi naging tapat eh. Sa kanila po, ano yan, talagang batas nila yan. Silang mga Hudyo. Kaya itong si Jose, sabi niya, dahil mahal niya si Maria, pero alam niya, dadalang tao siya, kaya ayan, iiwalayan ko na. Para wag mo nang magkaroon ng ganong senaryo na yung pagbato. Okay? Pero sa panaginip, ang sabi po ng anghel kay Jose, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria. Huwag mong dapat ikatakot siya, Jose. Sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan. Ang akala kasi ni David, ay nitong si Jose, merong nakauna sa kanya. Kasi nagdadalang tao nga po eh. Pero nakakalam lang si Jose at Maria lang. Walang iba. Kanya lang, sa kanila kasing nature, ay ano yan, sagrado pagpapakasal sa kanila. Ayan. So, nung pinaliwanag ng anghel sa kanya sa panaginip, yan, tuloy natin. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya maglililigtas sa kanyang bayan sa kanilang magkasalanan. 22. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ito yung ula sa Lumang Tipan. Sa Isayas, sa 9:6 at saka sa 7:14. Maglili ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Los parenthesis, ang kahulugan kasama natin ng Diyos. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Pero walang namagitan sa kanila after nang ikasal siya. Hindi rin po sinipingan ni Jose kasi nga po, hindi niya pwedeng pakialaman si Maria. Hindi pwede. Kasi nagdadalang tao na siya sa pamamagitan ng Santong Espiritu ng Diyos. Okay, nakalagay pa rito. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria. Hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Walang nangyari talaga sa kanila. After na si pakasalan, nagantay pa si Jose nang magsilang si Maria ng isang lalaki. Yung pa si Jesus nga po yun, ano? Pero sa kasaysayan nilang dalawa, nagkaroon pa po sila ng mga anak na lalaki at babae. Ano po? Kaya sa pamilya ni Jose at Maria, ang panganay si Jesus. Kaya nga tawag sa kanya, panganay na anak. Ibig sabihin, siya po yung unang anak ni Maria. Pero walang nakakaalam na tao dyan. Ang nakakaalam lang, si Jose, Maria, at saka yung anghel. O alisin na natin yung anghel. Silang dalawa lang. Ano po? Kaya naging perfect po yung kanilang pag-aasawahan. Ano po? Yan. Ngayon, itong may binanggit kasi ang anghel dito, yung tungkol kay Jesus. Tingnan po, balikan natin. Ito, sa 21. Mateo 1:28. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yang Jesus pong yan ay tagapagligtas ng mga Israelita. Mga Israel, mga Hudyo. Hudyo po si Jesus mula siya sa kay Haring David. Na isa rin pong Hudyo sa lineage ni David.
So dahil puno ng kasalanan nitong mga Israel, binigyan silang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Ano po? Si Jesus po ang tagapagligtas nila. Yan ay nagmula sa lahi ni David na hari. Ngayon, itong mga Israel po, sa kabila ng binigyan silang tagapagligtas, hindi po nila tinanggap ang tagapagligtas nila. Hindi nila tinanggap. Tingnan natin yung pangangaral ni Apostol Pablo. Dito sa Roma 11. Anong nakalagay? Tingnan nga natin na. Ito. Simulan natin sa 25. Sabi ni Pablo, mga kapatid, may isang iwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuan bilang ng mga hentil. So, dalawang binanggit, ano? Israel at Entil. Tayo po yung Entil. Labas ng bansang Israel, ang tawag sa Biblia dyan, Entil. Okay? 26. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat, magbubuhat sa sayo ng tagapagligtas. Papawin niya ang kasamaan ang lahi ni Jacob. Yung Jacob, Israel. Anong sabi dito ni Pablo? Papawin niya ang kasamahan sa lahi ni Jacob. Yung kasamaan yun ng kasalanan ng mga Israelita. Papawin ni Jesus yun. 27. At ito magiging tipan ko sa kanila pag ginalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa 28. Sa kalalaganap ng mabuting balita o salita ng Diyos, sila'y magiging kahaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Bakit naging kahaway sila ng Diyos? Sapagkat ang Yesus na ito na pinadala ng Diyos para sa kanila, hindi po nila tinanggap. Kaya kung babasahin niyo po yung kasaysayan ni Jesus, yung mga Hudyo na kababayan niya mismo, sila mismo yung nagiging oposisyon ni Jesus sa kanyang pangangaral. Yung mga lahi ng Pariseo, lahi ng Saduseo. Magkaiba po yan. Pareho pong Hudyo, magkaibang reliyon. Pariseo at Pariseo yung isa, at saka Hebreo, no? Itong dalawang lahing ito, o dalawang reliyon na ito, sa panahon nila, kalaban nila, si Jesus, magkasangga sila. Pagdating po kay Jesus, magkasangga sila. Pero magkaiba sila ng paniwala. Ano po? Magkaiba sila pagdating sa reliyon nila. Hindi sila nagkakaisa. Magkalaban sila. Pero kapag si Jesus ang tinutulig sa nila, sila po ay magkasama o magkakampi. Laban kay Jesus. Sila po yung binigyan ng tagapagligtas, pero sila pa po yung lumalabang kay Jesus sa panahon na yun. Kaya meron nasabi si Jesus sa kanila, ang nasabi ng Panginoong Jesus sa kanila, tuloy natin ito muna sa Roma 24, kung ikaw nasanga na hulibong ligaw, entil po yun, ligaw, ay nayugpong sa tunay na hulibo, kahit labas likas sa parahan, gahano pa kaya ang sanga na tunay na hulibo, Israel, na hindi may upong talaga sa puno nito. Puno si Jesus, sanga Israel. Puputulin ng Israel at ang idudugtong yung mga entil. Yung lahat ng naniwala po kay Jesus. Imagine na, puno, may sanga. Okay? Ang sanga na yan, ang mga Israel.
Dahil hindi po nila tinanggap si Jesus, ang ginawa ng Diyos, pinutol. E di puno na lang. Puno, nakatayo. Ngayon, ibinaling ng Diyos ang pag-ibig niya sa mga entil. Tayo po Pilipino, entil tayo. Kapag sumampalataya tayo kay Jesus, ang gagawin ng Diyos, kukunin tayo, idudugtong tayo ngayon sa puno kay Jesus. Yan. Tignan natin ang pangangaral ni Jesus dito sa 1:15. Kaya tayo pong mga entil na manampalataya ay talagang masaya tayo. Bakit? Idinugtong po tayo. Inalis yung ayaw, tayo po ang ipinalit. Okay? Ang sabi ni Jesus dito, nung nangangaral na siya, 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapaggalaga. Oh. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Yung ayaw na. At kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang mga bunga. Oh. Dito, sabi niya sa 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Was na ayaw mo kay Jesus, kagaya ng Israel, ayaw nila. Putol. Binaling ng Diyos sa entil, gusto, dugtong. Ganun po ang kasaysayan nating mga tao. Ang puno si Jesus, pag ayaw mo, tanggalin ka ng Diyos. Hanap siya ng iba na gusto, idudugtong, ipapalit sa iyo. Para lahat makinabang. Kaya pagdating ng araw, yung mananampalataya po ngayon, yung naidugtong yung original, Israel, yung natutong sanga, tayong mga entil, mga ligaw lang tayo sanga, peke tayo sanga. Pero dahil naniwala tayo, dinugtong tayo. Kung ano paginabang ng Israel, ang tunay na sanga, siya rin pong natin paginabang, parehas lang po. O, kita niyo yung biyaya ng Diyos? Hindi niya titignan ng bayang Israel. Hindi. Kasi lahat po tayo pantay-pantay sa Diyos. Pagdating sa biyaya, wala pong pinipili ang Diyos. Ano man lahi tayo, mayaman tayo, mahirap tayo. Pasalamat tayo, pinadala tayong tagapagligtas. Kaya kung walang tagapagligtas, ay pantay-pantay tayo. Saan tayo pupunta? Di sa apoy ng impyerno. Kasi ayaw ng Diyos na may impyerno ang tao. Kaya ang ginawa niya, pinadala si Jesus sa mundo upang siyang magligtas sa atin, upang siyang pumawi ng ating mga kasalanan, kaibigan. Kung tayo lang, wala tayong kakayahan upang tanggalin ang kasalanan natin sa Diyos. Wala tayong capacity. Kasi tao po tayo, mahina tayo, makasalanan tayo. Kaya tatandaan nyo, kaibigan, Merry Christmas po pala. Alam ko naman, yung iba, lalo na kung mahirap ang buhay, maraming mga problema, ayaw na nilang mag-Christmas. Mag-Christmas po kayo, wala pong masama. Ano po? Be happy. Salamat po, Panginoon Diyos, na kami pong mga tao, entil man, Israel man, ay kinahabagan mo po kami pare-pareho ng tumigas. Ang mga kahudyoan, kami pong mga kahintila ng idinudugtong mo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong masaganang biyaya, pagmamahal sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay kayo pong mga nanonood ng video ito, like and share, at i-share nyo po sa iba. Kayong mga nasisharean, mag-share po kayo sa iba. Ano po, pwede po bang ganan? Mag-subscribe po din kayo at i-share po. God bless us all. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa Barangay 94, Sonny, District 1, Tondo, Manila po tayo sa oras na ito. Salamat po. God bless us all. Bye-bye.